Sa loob ng nakaraang 60 taon, ang presyo ng langis sa mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng iisang makapangyarihang grupo na ang tawag ay OPEC. Pero, nitong May 1, 2026, isang pangyayari ang maaaring makapagpabago sa kapangyarihan nito. At ito ang pagkalas ng UAE mula sa OPEC. Malaking bagay ito dahil ang UAE ang ikatlong pinakamalaking supplier ng langis sa loob ng OPEC na naglalabas ng milyon-milyong bariles ng langis kada araw. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit kumalas ang UAE at kung ano ang magiging epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. At syempre, kung paano tayo maapektuhan nito dito sa Pilipinas. Ang OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries ay isang samahan ng ilang mga bansang pinakamalalaking supplier ng langis sa mundo tulad ng Saudi Arabia, Iraq at Iran. Kasama din dito ang Russia kung ibibilang natin ang mga miyembro ng tinatawag na OPEC+. Ngayon, ang unang bagay na kailangan nating maintindihan ay ang OPEC ay isang kartel. At ang mga tinatawag na kartel ay binubuo ng mga magkakakompetensyang kumpanya na nagkasundo upang makontrol ang merkado. Halimbawa, kung wala ang OPEC, malamang ay maglalaban-laban ang iba't ibang mga supplier ng langis, lalo na pagdating sa presyo. Para mas makabenta sila, mas bababaan ng ilan ang presyo ng kanilang langis. Siyempre, ang mga consumer ay bibili kung saan sila mas makakamura. Sa ganitong sistema, maaring maliit lang ang kitain ng mga supplier ng langis at magiging mas pabor ito sa mga malalaking supplier dahil kakayanin nilang kumita kahit maliit ang tubo. Pero ang mga maliliit na supplier ay pwedeng walang kitain dahil hindi nila kakayaning makisabay sa pagbaba ng presyo. Pero dahil sa pagkakaisa ng OPEC, lahat sila, maging malaki man o maliit na supplier, ay kikita sa langis. Dito ko lilinawin na hindi talaga ang presyo ng langis ang direktang kinokontrol ng OPEC, kundi side effect lang ito. Ang talagang kinokontrol ng OPEC ay ang supply ng langis. Kahit naman kasi direktang magdikta ng presyo ng langis ang OPEC o kahit pa ang OPEC+, hindi lang naman sila ang supplier ng langis sa mundo. May mga malalaking supplier din tulad ng US na hindi kasali sa OPEC o OPEC+. Kapag nagtangkang magdikta ng presyo ang OPEC, pwedeng babaan ng US ang presyo nila para sa kanila pa rin bumili ang mga consumer. Dito pumapasok ang pagkontrol ng OPEC sa mismong supply ng langis. Dahil kahit magsama-sama ang lahat ng mga bansang hindi kasapi sa OPEC, hindi nila kayang punan ang lahat ng mga pangangailangan ng langis ng buong mundo. Kaya, para mapilitang sumabay sa presyo ng langis ng OPEC ang mga supplier sa labas nito, sinasadya nila na gumawa ng pagkukulang o kalabisan sa supply ng langis sa merkado. Halimbawa, kapag nagpasya ang US o iba pang mga supplier sa labas ng OPEC na mag-adjust ng presyo o supply ng langis nila, pwede ding mag-adjust ang OPEC ng langis na ilalabas nila para kontrahin ito. Siyempre, kapag kulang ang supply ng langis sa merkado, mas tataas ang presyo nito. Kapag sobra naman ang supply, bababa ang presyo nito. Ito ang kapangyarihan ng OPEC. At sa unang tingin, hanggat nagkakaisa ang mga miyembro nito, lahat sila ay kikita ng malaki mula sa pagkontrol sa supply ng langis. Dahil din sa kanilang kontrol sa supply ng langis, nagkakaroon sila ng kapangyarihan at impluwensya sa mga pangyayari sa mundo. Halimbawa, noong 1973, tinangka ng Egypt at Syria na sakupin ng Israel sa tinatawag na Yom Kippur War. Maraming mga bansa ang tumulong sa Israel, kabilang ang US, UK at Canada. Dahil dito, hindi na naig ang mga mananakop at nanalo ang Israel sa huli. Kinagalit ito ng mga bansang Arabo at karamihan sa kanila ay mga malalaking supplier ng langis na miyembro ng OPEC tulad ng Saudi Arabia. Bilang ganti, sinimulan nila ang tinatawag na oil embargo kung saan binawasan nila ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado at direktang tumigil sa pagbebenta ng langis sa ilang mga bansang tumulong sa Israel. Bago nag-umpisa ang oil embargo noong October 1973, ang presyo ng langis ay naglalaro lang sa $3 kada bariles. Pagkatapos ng oil embargo noong March 1974, ang presyo ng langis kada bariles ay umabot sa $11 hanggang $12 kada bariles. Sa madaling salita, sa loob lang ng 6 na buwan, nagawang pataasin ng OPEC ang presyo ng langis ng halos 4 na beses na siya namang nagdulot ng matinding krisis sa ekonomiya ng buong mundo. Dito natin makikita kung gaano kalakas ang OPEC kapag nagkaisa ang mga membro nito. Kung gano'n naman pala, bakit ginusto pa rin ng UAE na kumawala sa OPEC?
Ang isa sa mga pinakamalaking dahilan ay ang mga limitasyon o kota na pinapataw ng OPEC sa mga miyembro nito. Para makontrol ang supply ng langis, bawat miyembro ng OPEC ay may limitasyon kung gaano lang karami ang pwede nilang ilabas na langis sa merkado. Ito ang tinatawag na kota. Ang problema, walang eksaktong formula na sinusunod sa pagpataw ng kota. Sa halip, ito ay napagkakasunduan sa pamamagitan ng negosasyon pagkatapos pag-aralan ang demand ng langis sa merkado. Kadalasan, ang kota ng kada miyembro ay nakadepende sa mga bagay tulad ng production capacity o kung gaano karami ang kaya nilang ilabas na langis, sa historical output o ang nakasanayang kota ng kada miyembro at sa impluwensya ng bawat miyembro sa loob ng organisasyon. Dito nagsisimula ang problema. Pagdating ng taong 2010, nagsimulang mag-invest ang UAE para lalong palakihin ang kanilang production capacity at mas lalo nila itong pinaigting simula noong 2018 sa ilalim ng kanilang state oil company na tinatawag na ADNOC o Abu Dhabi National Oil Company. Noong June 2021, humingi ang UAE ng kota na 3.8 milyong bariles kada araw. Pero ang binigay lang sa kanila ng OPEC ay 3.65 milyon. Kung iisipin natin, bilyon-bilyon ang ginastos ng UAE para mapataas ang kanilang production capacity. Sa katunayan, ang target nila ay makapaglabas ng 5 milyong bariles kada araw pagdating ng 2027. Kung patuloy na susunod ang UAE sa kota ng OPEC, hindi nila magagamit ang buong kakayahan nila. Sa madaling salita, mas malaki sana ang kikitain nila kung wala ang mga limitasyon ng OPEC. Sa anggulong ito pa lang, makikita na natin na matagal nang may problema ang UAE sa kanilang kota at malamang ay matagal na nilang pinag-iisipan ang pag-alis nila sa OPEC. Isa pa sa mga tinutukoy na malalaking dahilan sa pagkalas ng UAE mula sa OPEC ay ang bangayan nila ng Saudi Arabia. At ang Saudi Arabia ang tinuturing na leader ng OPEC dahil ito ang may pinakamalaking production capacity at isa sa mga pinaka-impluwensyal na miyembro nito. Ibig sabihin, marami sa mga desisyon ng OPEC ang nasa ilalim ng kontrol ng Saudi. Isa sa mga halimbawa ng bangayan ng dalawang bansang ito ay ang kanilang naging magkasalungat na papel sa digmaan sa Yemen. Habang pinili ng Saudi na suportahan ng gobyerno ng Yemen laban sa mga Houthi, mas pinili ng UAE na suportahan ang mga militanteng grupo tulad ng Southern Transitional Council na isa sa mga kalaban ng gobyerno ng Yemen. Dito malinaw na makikita ang problema. Sa unang tingin, tila magkaalyado sila, pero kung susuriing mabuti, makikita na magkaiba ang kanilang tunay na layunin sa Yemen. Lumalabas na gusto ng Saudi ay ang isang magkakaisang Yemen, samantalang ang gusto naman ng UAE ay ihiwalay ang Southern Yemen upang makontrol nila ang mga daungan dito. Pilit ding inaagaw ng Saudi ang mga investor na nakabase na sa Dubai. Gumagawa ang Saudi Arabia ng isang malinaw na patakaran. Kung gusto ng mga kumpanya na makakuha ng government contracts mula sa Saudi, kailangan nilang magtayo ng headquarters o base sa Riyadh. Para mas lalo pang mahikayat ang mga kumpanya, nagbigay pa sila ng mga insentibo para lumipat ang mga ito mula sa Dubai papunta sa Riyadh. Sa madaling salita, inaagaw ng Saudi ang mga negosyo ng UAE. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang ito tungkol sa langis, kundi tungkol sa kapangyarihan at impluwensya sa buong rehiyon. Sa industriya ng langis, may tinatawag na reserve capacity. Ito ang kakayahan ng isang bansa na maglabas ng mas marami pang langis sa anumang oras. Ito ang nagsisilbing emergency supply kapag may krisis sa merkado. Ngayong wala na ang UAE, wala na rin ang isa sa mga bansang may pinakamalaking reserve capacity. Malaki ang reserve capacity ng Saudi Arabia, pero maaaring hindi nito kayang punan ng mag-isa ang lahat ng pangangailangan ng OPEC kapag nagkaroon ng emergency. Hindi lang ito ang posibleng maging epekto ng pag-alis ng UAE mula sa OPEC. Maaari din itong ipakita sa iba pang mga miyembro na kayang-kaya nilang umasenso ng mag-isa. At maaaring maisip ng mga ito na kumalas na rin sa OPEC at magsarili. Kapag nangyari ito at tuluyang nabuwag ang OPEC, posibleng magkaroon ng matinding pagbabago sa ekonomiya dahil sa tunggalian sa presyo ng langis na mangyayari. Siyempre, mabilis na babagsak ang presyo ng langis dahil wala nang pipigil sa mga bansa na maglabas ng karagdagang supply sa merkado.
Pero hindi naman palaging maganda ang kinakalabasan ng mabilisang pagbagsak ng presyo ng mga bagay sa merkado. Una, marami sa mga maliliit na supplier ang malulugi at babagsak ang ekonomiya. Maging ang US ay hindi magiging ligtas dahil ang malaking bahagi ng kanilang oil supply ay galing sa tinatawag na shale oil. At ang shale oil ay mas magastos kunin mula sa lupa kesa sa mga tradisyonal na langis galing sa mga oil well tulad ng sa Middle East. Kapag mabilis na bumagsak ang presyo ng langis sa merkado, marami din sa mga oil company sa US ang malulugi at babagsak kasabay nito. Bilang resulta, maaring maapektuhan ng ilang bahagi ng ekonomiya ng US. Dahil naman sa pagbagsak ng ekonomiya ng US, madadamay din sa pagbagsak ang ekonomiya ng buong mundo dahil ang ekonomiya ng buong mundo ay nakasentro sa US. Kung gusto mo palang maintindihan kung bakit US ang sentro ng ekonomiya ng mundo, hanapin mo sa channel ang video na ito at panoorin mo. Halos lahat ng langis na ginagamit natin dito sa Pilipinas ay inaangkat natin mula sa ibang bansa. Kaya anumang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay direktang nakakaapekto sa presyo ng gasolina at iba pang mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Kung bababa ang presyo ng langis ay posibleng gumaan ng ilan sa ating mga gastusin. Pero kung mabilisan naman ang magiging pagbagsak ng mga presyo ay damay din tayo sa mangyayaring pagbagsak ng ekonomiya. Sa loob ng maraming dekada, nagawang impluwensya ng OPEC ang presyo ng langis sa buong mundo dahil sa kanilang pagkakaisa. Pero ngayon, tila nagsisimula ng mabuwag ang pagkakaisang ito. Kung tuluyang magkakawatak-watak ang OPEC, hindi lang presyo ng langis ang magbabago, kundi ang direksyon ng pandaigdigang ekonomiya.